Apokrifa po ang tawag dito ng mga Protestante, pero Deuterocanonical naman po ang tawag ng mga Katoliko at saka iba pang mga gumagamit sa kanila. Bakit nga ba wala ito sa Bibles ng mga Protestante, Evangelicals, and iba pang Bible-believing churches? Ako po si Kuya Jem, and this is Sunday Extended. Ang Roman Catholic Church, meron po silang 7 apocryphal books, samantalang ang Eastern Orthodox Church naman mas marami pa. Ngayon, bakit di po natin ito tinatanggap as inspired scriptures? Una, dahil po sa internal evidence. May mga talata pong mababasa na hindi kinikilala ng sumulat na divinely inspired ito. So bakit po ito mahalaga sa Old Testament? Ang sabi po ni Peter sa 2 Peter 1 verse 19 to 21, dahil nga rito, lalong tumibay ang paniniwala namin sa mga ipinahayag ng mga propeta noon. Kaya nararapat lang na bigyan nyo ng pansin ang mga sinabi nila dahil para itong ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa isipan ninyo, higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. So, ang mga pinangaral po ng mga propeta ayon kay Pedro ay malinaw na salita ng Diyos. At kung napanood nyo na po yung video kung saan pinagkumpara ko yung Hebrew Canon at saka yung gamit nating 39 books, makikita nyo po doon na yung 3 divisions ng Hebrew Canon ay may books na kinikilalang sinulat ng mga propeta. Lahat po yun, yung each division. Ngayon, ano po ba ang sinabi ng sumulat sa First Maccabees? Tingnan po natin. Ang sabi po sa 1 Maccabees 9 verse 27, so there was great distress in Israel, the worst since the time when prophets ceased to appear among them. Makikita po dyan na bago pa ang pangyayaring binabanggit dyan, wala na pong mga propeta sa kanila. Tapos sabi din po sa 1 Maccabees 14 verse 41, the Jews and their priests have resolved that Simon should be their leader and high priest forever until a trustworthy prophet should arise. So maaaring may mga lumulutang na prophets pero hindi mapagkakatiwalaan or simply wala po talagang propeta. Naghihintay sila ng tunay na propeta ng Diyos. At ang susunod nga pong dadating gaya ng prophecy ni Malachi ay si Prophet Elijah sa katauhan po ni John the Baptist. So internal evidence po, bagsak ang group ng Apocrypha. Ikalawa, they were never quoted as scriptures. Totoo naman po may historical and cultural stuff po tayong matututunan gaya ng origin ng Feast of Dedication na nabanggit po sa John 10 verse 22. Pero although merong mga allusion sa kanila, hindi po sinabing the Lord says, the scripture says, it is written, at saka iba pa. Ang objection po ng mga Katoliko nating kaibigan, bakit yung ibang book sa Old Testament gaya ng Joshua at saka Ecclesiastes, hindi rin naman na-quote? Gaya niyan, pag binasa natin yung New Testament. Ibig bang sabihin nun, hindi rin sila scriptures? Para sagutin po yon, hindi po yun ang point ng argument. Ang point po dito, kung sinabi ang mga katagang it is written, o kaya sinabi ng Diyos sa pag-quote dun sa apocryphal books, edi wala pong duda, salita nga ito ng Diyos. Very clear indication po yun na scriptures nga ang apocrypha kung nabanggit po yun. Kaso wala pong ganun. At kung walang ganun, wala po itong ipinagkaiba dun sa Book of Enoch at saka dun sa Assumption of Moses na parehong na-quote ni Jude sa Jude 1 verse 14 to 15. Pati po yung writings ng pagans na kinote ni Pablo dun sa Acts 17 verses 22 to 34. Ganun din po ang lagay nun. Wala silang it is written, walang sinabi ng Diyos at yung quotation. So magiging kapantay po sila ng mga ganun. Yung mga pinanggalingan po ng mga quotes na yan, hindi rin naman tinatanggap ng mga gumagamit ng Apocrypha. So, yan po yung ikalawa. Ikatlo, they were rejected by those entrusted with the oracles of God. Diniscuss ko din po ito dun sa same video tungkol dun sa pagkukumpara ko sa scriptures ng mga Hudyo at saka Old Testament natin. Nasa description box po ang link kung gusto nyong panoorin. Tapos, liban po sa nireject ito in general ng mga Jews as scripture kasi nire-respect naman po nila ito pero hindi po nila ito ipinapantay doon sa kino-consider nilang scriptures. Tapos pansinin niyo po na hindi rin nakipagtalo ang Panginoong Hesus sa mga kausap niyang Pharisees at Sadducees at iba pang religious leaders kung anong Old Testament books ang authoritative o inspired sa tuwing nagdi-discussion sila. Nagkakaintindihan po sila kung ano ang salita ng Diyos.
Isa pa po na magandang malaman ay tungkol kay Philo na isang Alexandrian Jew. Never po siyang nag-quote sa Apocrypha at ito po ang dahilan kung bakit mahalaga si Philo sa usapang ito. Kasi may mga manuscripts po na ang Apocrypha ay kasama sa Septuagint. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Septuagint po ay Greek translation ng Hebrew Old Testament. Ngayon, yung kino-quote po na scriptures ng Panginoon at ng mga alagad niya ay galing sa Septuagint. So ang conclusion ngayon ng mga kaibigan nating Katoliko, ang scriptures na meron ang Panginoon noon ay may apocrypha kasi yung mga na-discover na copies ng Septuagint may apocrypha daw. So mapapa-oo na lang yung mga kapatid nating nadadaya sa mga ganitong klaseng arguments. Ito po ang problem nila. Never niyong mababasa na nag-quote directly ang Panginoon sa Apocrypha. May mga babanggitin silang references daw sa Apocrypha pero napaka-posible din po naman na nagsasalita lang ang Panginoon from knowledge of the culture and the society at hindi niya ginagamit ang it is written gaya po nung pagsagot niya dun sa Diablo. Napakarami po ng content ng Apocrypha para hindi ito i-quote ng Panginoon at mga alagad kung scriptures talaga ito. At dito na po papasok si Philon naman. Ang Septuagint po ay nagsimula sa Alexandria. Yes po, kung saan nakatira si Philon na isang Alexandrian Jew na nabanggit ko na kanina. In fact, nag-quote po siya ng halos 2,000 times sa Old Testament na gamit natin. Yung 39 books, nag-quote po siya mula doon. Pero never siyang nag-quote mula sa Apocrypha. Kahit yan po ay nagmula sa lugar niya mismo. Susunod na dahilan, rejection even by respected church leaders in Roman Catholicism. Kahit po sa loob ng Roman Catholic Church, hindi po sila nagkakaisa sa pagtingin sa Apocrypha hanggang noong mga 1500s. Yes, may mga church fathers po na kumikilala sa Apocrypha gaya ni Augustine, pero akala po kasi ni Augustine originally part ng Old Testament yung mga books na yan. Kaya nga po yung ilang regional councils na kumilala sa mga books na yan, dahil sa may impluensya dyan si Augustine. Pero yung mga councils po na yan, hindi affected ang buong Roman Catholic Church. I mean, hindi po niyan initially nire-represent ang Roman Catholic Church. No? Pero halimbawa po, kagaya ni Jerome na mas nakakaintindi ng Hebrew at dahil tumira din siya doon ng matagal sa Palestine, isa po siya sa mga nag-reject niyan at hindi niya sila ipinantay sa Holy Scriptures. Liban po kay Jerome, meron pa pong ibang mga pangalan na pwedeng mabanggit. May mga church fathers pa, may pope, and even cardinals na nireject yung pagiging inspired ng Apocrypha. Tapos another reason po nito ay yung late recognition ng Apocrypha by the Roman Catholic Church. Ni-recognize po ito officially ng Roman Catholic Church nung bumuo sila ng isang council na binubuo ng less than 60 members at may mga church historians po na nagsasabing hindi strong pagdating sa qualification sa Hebrew at pagkakakilala sa mga Jews itong mga bumubuo sa tinawag nilang Council of Trent. And noong April 8, 1546, dun po sa 4th session ng council na ito, kinanonize nila ang apocryphal books. Dahil po ba sa pinag-aralan nila itong mabuti? Aminado naman po kahit ang mga historian sa side nila na ginawa ito bilang tugon sa Reformation na pinangunahan ni Martin Luther. Sa pakikipagdebate po kasi nila kay Martin Luther, kino-quote nitong mga Catholic apologists yung Maccabees in support dun sa teaching ng prayer for the dead. Specifically po yung Second Maccabees. Kaso challenge po sila ni Luther at ng mga tagasunod niya gamit ang New Testament, ang early church fathers at kahit po yung mga Jewish teachers para i-reject ang Apocrypha na ginagamit nila sa debates. So ano ang ginawa nila ngayon? Kinanonize nila ang Apocrypha at tinawag itong Deuterocanonicals. Well, kung gusto nyo pong basahin, bahala kayo. Gaya po ng sinabi ng ibang nagre-reject sa apocryphal books, interesting sila, minsan beneficial, pero hindi po sila inspired. Parang ganito po yan. Isipin nyo po yung mga paborito nyong Christian authors. Baka may mga paborito po kayong books nila. Halimbawa, Purpose-Driven Life ni Rick Warren o kaya Mere Christianity ni C.S. Lewis. Maaaring nakatulong po sa inyo yung mga books na yan sa spiritual journey nyo. Pero hindi po sila inspired or God-breathed. Pero ito po ang hamon sa atin. Kahit sa mga kaibigan po nating Katoliko na nanonood, maaaring magkaiba po ang bilang ng books na tinatawag nating salita ng Diyos. Pero ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin sa mga books na yon. Baka marami nga po tayong alam sa nilalaman ng mga libro na yan, gaya po ng mga religious leaders na tinanong ni Haring Herodes kung saan ipapanganak ang Kristo. Alam nila kung saan ipapanganak ang Kristo, pero hindi sila nagpunta. At gaya nila, baka wala pong epekto yung alam natin
dun sa buhay natin. Ang salita po ng Diyos ay hindi lang po para magkaroon tayo ng kaalaman, para po ito sa tamang pamumuhay natin. Ang sabi po sa 2 Timothy 3 verse 16 to 17, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Inihahanda ka ba ng lahat ng nalalaman mo sa scriptures, sa lahat ng mabubuting gawa? Subscribe for more content.